welcome back sa ating channel na It's a Chirp. So ngayon, update ko lang kayo dito sa tinanim natin ng nakaraan na Helianthora. Based sa experience ko ng mga nakaraang mga taon, pag ako'y nagpo-propagate nito, may namamatay talaga during propagation, no? At minsan pa nga, no, pagka medyo hindi maganda-ganda yung pagkakaproseso mo sa propagate, no, maaring imbis na makapag-propagate ka, lalong mabawasan or worst, ubos talaga yung mga propagation materials mo in mother plant. Pero this time, ewan ko kung anong mga special naman ginawa ko dito, pero sasabihin ko na lang lahat para pwede nyo ring sundin, no? Nauna, syempre, itong mga Helianthora natin na to, nakatanim na sila ngayon sa medyo higher humidity na setup. Sa tingin ko, isa yon sa malaking puntos, no, factor na ano nila, kumbaga, ina-appreciate nila during propagation. Pangalawa, yung medium na ginamit natin. Dahil ang medium na ginamit natin ngayon ay mukha lang pure sphagnum yan, pero yung ilalim niyan ay pure perlite talaga. Tignan nyo, reveal natin. Ayan, pure perlite po yan. Ayan, so bakit ganyan yung medium natin? Itong pure perlite na medium, madalas niyang makikita kung sa medyo sneaky kayo sa international community. Hindi yan masyadong binibigyan ng pansin or dinudumog ng mga tao. Medyo siguro dahil gusto nilang hindi na lang kumalat or matutunan ng iba. Pero ang ginagamit talaga sa ibang bansa na medium ng mga, ewan ko kung natural propagation yung ginawa nila sa Cephalotus and Helianthora, natural perlite, pure perlite, tapos yung iba nga, pure perlite talaga mula baba hanggang sa taas ng medium, mula ng toppings yun. Pero dito, dahil ayaw naman natin tuwing magdidilig tayo, kumakalat yung mga perlite, ginawa natin, nilagyan natin ng pure sphagnum moss yung toppings niya. So ano yung magiging paliwanag bakit natin yung ginagawa? Ang pure perlite po kasi na medium ay yung aeration maganda, no? Pangalawa, mas madaling makakagalaw yung roots, no, sa ilalim kung medyo loose yung medium sa baba. No, yun yung isa sa mga gusto ng halaman. Kapag loose yung medium, madali silang nakakakilos yung ugat nila. So pag maganda ugat, significance nun. So ang pag maganda ugat, maganda rin syempre yung pangtaas nila na mga features, no? In this case, yung mga feature nila. So ayun siguro yung mga magagandang mga naging doon, no? Pangalawa, marami silang katabi dito ng mga halaman. So kahit na mainit tong lugar na ito, pagka lumamig na tulad ngayon bandang hapon, mas malamig tapos humid pa, di ba? Panalo yon yung kombinasyon na yon. So ayun siguro yung mga bagay na nagustuhan nila. Panghuli siguro ay yung paglilinis natin ng kanyang root system, no? Pag-check natin mula sa teacher hanggang roots, no? Kung may mga pest ito, at kung meron man tayong nakita, tinanggal natin yon, at think wala naman tayong napalampas. Kung meron man, makikita naman natin pero ngayon wala akong nakikita. So natanggal natin yung mga peste, no? At panghuli siguro ay yung live sphagnum moss, no? Dahil nakakatulong yung live sphagnum moss na magbigay pa ng more humidity, more drop in temperature, at yung properties ng sphagnum moss or live sphagnum moss pagka nasa katabihan ng mga halaman natin, napakalaki talaga ng naitutulong. No, hindi ko na isa-isahin yan, may separate video tayo dyan. So, alam nyo kung meron pang ibang factor na pwede akong i-share dito na maaaring hindi nyo marinig sa iba. Sana kapag kayo nagpo-propagate, yung mga propagation nyo, huwag nyo palaging ginagalaw, nililipat-lipat o kahit na yung mabunggulang ng konti, no, yung kanilang mga paso. Kasi bakit?
Kasi pag nabubunggo yun, na-store mo yung kanilang growth, no, mas less chance na magkaroon ng buhay itong mga propagation nyo, lalo na yung mga walang mga ugat. So experience rin namin yan kahit sa mga non-carnivorous plant like yung grapes, no, pagka lagi silang nagagalaw, hindi yan tutuloy kahit napakaganda pa ng cuttings mo. So dito naman sa Helianthera, no, since ito yung carnivorous plant, no, so ang factor na lang binibigyan natin ay hindi dapat nagagalaw. So sinabihan ko yung mga kasama ko dito, anak ko pati yung misis ko, na wag magagalaw tong mga to kasi nga, no, mahalaga sa kanila yon. No, kung minsan nagpo-propagate kayo, maaring dahil na rin may sakit yung plants nyo, tulad na ng halimbawa na itong Helianthera tawag dito, Helianthera hindi to, Sarracenia nades na burgundy black. Dahil halimbawa may sakit, no, may sakit yan, pero nung ating nilinis, no, at naagapan natin, no, nabuhay naman siya. Actually, ang sa tingin ko dito, namatay yung gitna, pero yung dalawang gilid niya nag-produce ng new growth. So yung isa naging dalawa pa. So yun yung mga factors na yun. Ayan, so iwag niyo gagawin yung ginawa ko noong nakaraan na naglagay ako ng sobrang taas ng tawag dito na ratio ng fertilizer, kahit na sabihin yung natural yung nilagay natin, yung dumi ng maaring daga or panike, no, bat, no, kasi may nakikita ako dito tuwing umaga, ayun yung pinabigay ko dito sa mga picture. So anong nangyari, tingnan nyo, natuyo. Ayan. So siguro ayun muna yung may share ko pagdating sa mga Helianthera. Wala naman ako naisip, kundi naisip pa na may dadagdag. Maliban na lang, no, yung basic sa Helianthera, gusto nila laging nami-miss. No, kasi nakatira sila or nabubuhay sila doon sa lugar na kung saan malaging naulan. So alam nyo ba, ngayon ko lang sila nakita na ganyan kasaya, no, na mga healthy yung kanilang mga, yan, yung mga dulo na may mga nectar. Kasi nung na-receive ko to, ganyan yung itsura nila or mas maganda pa. Pero nung tumagal, unti-unting nawala yung nectar niya sa dulo. Siguro dahil napakalow ng humidity. So nung tumubo sila ulit dito sa growing condition dito, ay natuwa sila siguro sa humidity, kaya sila nag-produce ng mas magagandang mga feature. So yun lang muna. God bless sa inyo and bye-bye.